So ngayon po ay November 18. We are 3 months away mula po dun sa international window for men's basketball ng FIBA for next year. Feb. Yan po yung unang qualifiers po natin for the Asian Cup at dyan po babalik sa action yung pong Gilas. Ang makakalaban po natin, Chinese Taipei, ayun, medyo malakas din yon, at yung Hong Kong. Ayun, tingin ko kayang-kaya natin yung Hong Kong. Kasama sa bracket natin yung New Zealand, pero sa November pa natin sila makakalaban next year. So matagal-tagal pa. We have a long time to prepare against a powerhouse like New Zealand. Okay? Pero SBP, baka naman, we are 3 months away. Baka naman pwedeng simulan na. Tingnan, makita na natin kung ano yung mga next na plano ninyo para po sa future of Gilas. Okay? Ito, himayin natin guys ha. For the year 2024, may tatlong window ang Gilas. Okay? 3 beses na may window lalaban yung Gilas. Yung nga sa Feb, tsaka sa November na qualifiers. Tapos sa July, yung pong Olympic qualifiers. Okay? Kung ako ang masusunod, kung sabihin natin ako ang magsasuggest, yung July na qualifiers for the Olympics, okay? Mabigat yan kasi mga makakalaban natin para sa pwesto sa Olympics, mga taga-Europe. Mahihirapan tayo dyan sa totoo lang, okay? Kung ako tatanungin nyo, mas gusto kong ilaban natin dyan sa July yung nanalo sa Asian Games. Okay? Yung core na nanalo sa Asian Games, dagdagan mo siguro ng mga ilang taga-Japan na boys, Coach Tim Cone, July. Okay? Sa July. Bakit? Kasi mahaba yung time to prepare. At by that time, siguro tapos na yung PBA season, pwede nating ilaban doon sa Olympic qualifiers yan. At baka, malay natin, baka magkamilagro, makapasok tayo sa Olympics. Pero yan ang best possible team natin. Kasi yan yung nanalo ng Asian Games eh. 'Di ba? Kung isasabak mo sa July, puro baguhan, puro chemistry lang, 'di ba? Might as well. Kung ang mga kalaban mo mahihirap, mga taga-Europe, doon mo isabak, doon mo ilaban yung Asian Games natin. Dahil yan ang best team that we have. Sila yung nanalo eh. 'Di ba? So, yun ang suggestion ko. Iba yung sa Olympic qualifier sa July, yung sa Feb, iba din. No? Bakit? Okay? Kasi sa Feb ay mukhang mas limited yung pwedeng participation ng PBA. Okay, yung PBA po, yung schedule nila, yung kanilang regular season sa Commissioner's Cup, matatapos ng January 14. Tapos meron ng mga playoffs, yung mga semifinals, ganun, quarterfinals, kung ano yung magiging schedule nun. So, tatamaan yung February. Wala ka ng time to prepare. Sigurado yung Ginebra, yung SMB, nandyan yan. Talking Text, nandyan yan. So, yung mga magagaling na players mo doon, magagaling na coaches mo doon, sila Coach Tim Cone, busy yan. Okay? In as much as gusto natin parating nandyan yung PBA para sa Gilas, di ba? Kailangan nating maging realistic. We need to have, sabi nga nila, Team A, Team B, di ba? Team C pa nga, di ba? Para flexible tayo. 'Di ba? Hindi talaga kasi nagsakripisyo na yung PBA para sa World Cup eh. Tapos pati ba naman dito. Kung tutuusin, 'di ba, mas mahihina yung mga kalaban dito sa qualifiers kumpara doon sa mga nakalaban nung huli. So, para sa akin, yung PBA hindi kasama. Siguro yung mga matatanggal na team. Kung sino yung mga matatanggal? Sabihin natin, Northport, kung matatanggal. O si Arvin Tolentino, si Bolick. O baka yun, mahila mo. O yung kung meron ka makihila sa ibang mga teams na matatanggal. O yun. Kaso, sa January 14 mo pa sila mahihila. Okay? So, sino ang pwede nating ilaban sa Feb? O yun ang mabigat na tanong. At pangalawa, sino magko-coach? Ayan. Kung balak man ng SBP na mag-hire na ng bagong permanenteng coach na papalit kay Chot Reyes at kay Tim Cone, 'di ba? Agahan nyo na, mag-hire na kayo ngayon, 'di ba? O kung hindi man, interim coach para sa February kasi malapit na. Habang naghahanap kayo ng permanent coach na gusto natin long-term na coach, yung magpaplano na para sa 2028 Olympics, 'di ba? Ganun na ka long term 2032 Olympics. Gusto natin yung long term na coach na mahabaan na hindi nyo papalitan in the middle, biglang ibabalik nyo kung sino man, 'di ba? So, kung hindi aabot, interim coach. Okay? Interim coach muna para sa Feb. Kung ako tatanungin nyo,
Gusto ko sana si Tab Baldwin, isang tabi muna yung mga drama. Kasi, kilala na niya yung mga players, tapos may sistema na, sanay na, wala nang kapaan, meron ng kumbaga may nasimulan na. Kaya kung maisasantabi niyo yung mga drama, yung mga hidwaan, yung mga samaan ng loob at mairaos tong February, sa akin si Coach Tab Baldwin interim sana, habang naghahanap kayo ng permanente nyong coach para sa natin na coach para sa syempre ang paghahandaan mo na niyan, either yung sa July na qualifier o yung sa November na qualifier na Asia Cup pa rin. Against New Zealand, so mabigat 'yon. So yun yung isa. Okay? Sa coach, 'di ba? Or interim, pero mag-hire na kayo ngayon kasi ang lapit na 3 months na eh. Huwag niyo na pahabain. Yun yung hinihiling ko. Pangalawa, sino yung mga posibleng players para sa February? Okay? So kung aalisin mo yung mga magagaling sa PBA, UAAP, okay? Doon tayo kukuha. Okay? Yung mga Mason Amos, mga Kevin Kiambao, yung mga Phillips na magkakapatid, yung mga marami ka naman magagaling na pwedeng makuha dyan. Okay, tapos kung pwede nyo na ding isama si Balti na, papahiram naman yan sa February naman. 'Di ba? Mapahiram si Balti para sa national team, malaking bagay yan. Tapos ire-reinforce nyo nung mga taga-Japan. Siguro 5 players mula sa Japan, sila Dwight Ramos, kung pwede si Kai, kung sino man pwede sa Japan na sumama. Okay? So maraming pagpipilian sa Japan tsaka sa Korea, si Abando. So si Abando syempre isama nyo. Kasi may window sila ng FIBA so wala silang pasok. So kaso yung 5 ipapasok mo na yon, makakapag-training sila doon na sa 2 weeks na yun lang ang problema doon. So dapat at least yung core team mo ng UAAP na players dapat nagpa-practice na after pa lang nung liga kasi matatapos yung UAAP next month eh. So after nun maluwag na sila. So pwedeng yun na, kumuha na kayo doon, mag-practice na kayo ng buong month of January tsaka buong half ng February para pagpasok ng Feb 19, uuwi yung mga taga-Japan reinforce na lang sila doon po sa team natin pampalakas. Okay? Kung may makakadukot ka man, 1, 2 sa PBA, sige ipasok nyo doon. So meron ka ng core team na ito naman to, kumbaga ulit to, temporary ulit to kasi nga mabilis na 3 months na lang eh. Ano pong preparasyon magagawa mo? Kaya nga sa akin, kailangan ngayon pa lang sinisimulan na yung November eh. Kasi yun ang New Zealand, ang hirap na kalaban nun. Napakahirap talunin nun sa totoo lang. 'Di ba? So pero itong mga players na to like Kevin Kiambao, Mason Amos, yan naman ang future ng Gilas eh. So might as well at tutukan nyo na sila, 'di ba? Tutukan nyo na kung si Tab Baldwin man 'yan, kung sino man interim coach nyo, simulan nyo na. Okay? So 'yon. So ilan na yung nabilang natin? Meron na tayong coach, meron na tayong players from UAAP tsaka B-League. Naturalized player. Diyan tayo may problema. Okay? Kasi dahil ito na naman, short-sightedness ng SBP. Pasensya na po sa mga tatamaan na naman sa SBP. Pero sa totoo lang, dapat pinaghahandaan nila to. Ang liit ng ating naturalized pool. Ilan lang ang pwede nating naturalized players. Si Clarkson nasa NBA. Si Brownlee nasa PBA. Kahit nasabihin mo nang hindi banned si Brownlee, gagamitin yan sa PBA. Si Ange Kouame, okay naman din si Ange. Pwede din naman yan. Nasa France ngayon, naglalaro sa third tier na team. Nandun naglalaro si Ange. Diba? Kasi hindi natin mabigyan ng opportunity dito na kumita siguro. So, hindi ko alam kung paano dapat yon. Pero, ang bottom line, wala ka nang naturalize. Sayang yung isang spot na naturalize natin. Paano ka pa magna-naturalize ng player mula ngayon hanggang Feb? Kaya nga, ang suggestion ko guys, humakot na sila ng maraming naturalized players. Yung mga imports sa UAAP, give them a possible path to citizenship. Gawin yung Pilipino lahat yan kung gusto nila. Marami naman dyan gusto sigurado ako dyan. Gawin nyo ng Pilipino lahat ng mga yan. Kasi natutuwa naman sila dito Alam ko, makaramihan dyan, masaya naman sila sa Pilipinas, nabigyan sila ng opportunity. Gawin nyo ng Pilipino lahat yan, pero kapalit, kailangan nilang magsilbi sa Gilas. Ganon, yun ang kondisyon.
'Di ba? So anong punto ng mga maraming naturalized? Isa lang ang magagamit natin o dalawa o tatlo, 'di ba? Anong punto nun? Ba't ka maglalagay ng 5 naturalized? Yung mga naturalized players na yan in the future, yan ang pwedeng practice players ng mga Gilas natin. Sila ang para masanay tayo na kalaban yung mga Aprikano. Tingnan mo nung kalaban natin yung South Sudan, hirap na hirap tayo. Ang lalaki ng katawan, ang lilikse, ang lalakas. O paano masasana yung players natin na kalaban yung mga Aprikano kung wala silang kalaban na Aprikano? 'Di ba? Diyan papasok itong Afro Gilas, itong naturalized pool na sinasuggest ko. Na kung meron sana tayo, hindi tayo problemado sa February, wala tayong naturalized player. 'Di ba? So it's about long-term planning. I'm sure kung sila San Miguel ganyan din naman, hindi ko magets talaga itong sa current sa SBP, bakit hindi may ayos yung long-term planning na ganyan. Hindi ko alam, baka naman meron, hindi lang nai-implement. I'm sure si MVP alam din yan. Kasi syempre, kunyari yung smart communications, they plan 5, 10, 15, 20 years ahead. Ganun yung magplano. So sana ganun din nila i-handle yung ating Gilas. Kasi ganyan yan kamahal ng mga Pilipino. Tingnan mo nga naman yung sa Asian Games, nanalo tayo kung gaano kasaya ng buong bansa. Hindi mo mababayaran ng pera yon, sa totoo lang. Sa totoo lang. Okay? Yung panalo, yung saya nung milyong Pilipino nung pagkapanalo natin sa basketball sa Asian Games. Yan yung mga bagay na hindi mo mababayaran ng pera. Yung kaligayahan ng mga Pilipino. Kaya ganito na lang tayo ka-passionate about this. Lahat po ito suggestions lang, hindi ako nagmamagaling, pero kailangan merong magsalita. Kasi po, yun na, tumatakbo yung oras. February na, 3 buwan na lang, SBP ano na. Okay? Make a decision na. Interim coach, kung kayo pa rin ba o SMC na, o tapos naturalized players natin, kung UAAP ba, PBA ba, make a decision na. Binabash nila si Tim Cone nun, sila Al Francis, puro daw press con. At least alam natin nangyayari. Ngayon, bulag na naman tayo. Tapos magugulat na naman tayo, February na, wala tayong team. Diba? Mas maganda na yung maraming press con kaysa walang alam tayo sa development na nangyayari sa Gilas. Dahil ganyan yan ka-importante sa mga Pilipino. Okay? So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Go Gilas! Bukas Manila Clasico. Nood tayo sa Araneta. See you guys there. Yan. Go Gilas! Let's go! Feb! Babalik ang Gilas. Let's go!